Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba po ng video. This is a general reading Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ating isipan. Gawin nyo lang itong guide, kayo pa rin na makapagpapabago ng buhay nyo. Hoy, merong good news ka matatanggap this July. Congrats! Mag-ingat po kayo sa mga scammer, may mga gumagaya o gumagamit ng aking pangalan. Mag-ingat po kayo para hindi kayo ma-scam ha. Tingnan nyo lang yung original na may sa TikTok man yan, sa YouTube, or sa Facebook. Tingnan natin, Libra. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Para kay Libra, yun na. Uy, may happiness ka oh. May good news na, may happiness pa. This July. Para kay Libra. Thank you. O, diba? Sabi ko sa'yo, family wishes come true. Congrats. May wish come true na darating. Maaring ng pamilya mo, ng anak mo, ng karelasyon mo. Meron kang secret admirer. News of birth or new business opportunities. Sa iba sa inyo, siguro, with comes sa meron kayong mga umpisahan na business or idea, you have an idea, no, na maaring magkakaroon ka ng kasosyo sa ibang tao, sa iba sa inyo ha. Sa iba naman sa inyo, idea or opportunity business o kaya naman maaring din yung wish come true na gusto ng baby o kaya gusto pagkaanak, pagka-baby, mga ganyan. O kaya naman, when it comes sa business, may business ka na, maaring magkakaroon din ng second business, kumbaga nanganganak-nganak, ganyan. Time to act. Maaring itong si admirer, may mga action na gagawin, or maaring ikaw is may mga actionan ka na nagawin na para sa pamilya mo. Sa business man yan, opportunity, or any idea na gusto mong actionan. Or need to take it action, ano? And syempre, December, 12 hours, 12 days, 12 months, or December. Iba sa inyo, maaari may kakilala ka na related ang kapanganakan niya o birthday niya by December. Also, sa nakita ko dito, sana di kayo magkasakit, magkasipon, ubo, throat, or something ganun. Ako nakikita. And then, dito, kasi parang nag-ano siya ng yuki, oh. Naggagano, nag-spread. Siguro andito yung sitwasyon na need to take it action if there is someone na nagiging cold sa'yo or someone kumbaga, also awakening kasi ito sa nakikita ko dito. Kasi nagagano siya ng yuki. Ng snow pala. Yun. Siguro may mga dapat ka na actionan this time. Kumbaga, siguro you have an idea na napiprease. Maaring iba sa inyo, di ba? May mga idea ka na napiprease, may mga naiisip ka na napiprease. Maaring this is a time na kailangan mo na actionan yun. No? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Sa nakikita ko ito, huwag ka lang isip ng isip. Kumbaga, diba? Actionan mo rin. May mga ganun sitwasyon. Wala, ang dami na to. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Ito na yung sitwasyon na maaring iba sa inyo magkakaroon na kayo ng spiritual development or handito rin yung situation na enlightenment or need to enlightenment. Maging aware kayo, no? Ito rin yun, no? Diba? Alam mo naman si Lion, diba? Maybe you are related to Leo. Alam mo naman sila yun, di ba? Matalas din na pang amoy paningin yan, di ba?
O kailangan mo rin maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo at may mga bagay na kailangan mong intindihin o maintindihan, no, sa nakikita ko dito. Kasi kinakailangan. Hindi sa time to take it action. Dalawa pa ano mo, oh. February, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months. Or February is may kakilala ka na birthday ng February. It is a storm, no? May mga unexpected flow of emotions, either there's a pain, disappointment, typhoon, storm, mga ganyan, conflict man yan. May mga ganun sitwasyon na pwedeng malilito ka, mga ganun. Also, hindi siya kasi maganda. Kung titingnan ko dito, parang nag-blow siyang bigla na. Also, this is an enlightenment situation dito. Parang, hello, wake up. Kailangan mong gumising kasi there's a storm or there's a problem coming sa buhay mo, mga ganyan. O kaya, ito na yung time na kailangan mo na actionan. Pag nagstay ka dyan, mababaon ka dyan, mga ganun sitwasyon. Ipasok mo yung sarili mo. O kaya, kumbaga, sa idea, di ba? Kumbaga, dito rin kasi si Stork, o kaya you have an idea to pursue. Hello, ano pang ginagawa mo? Action na mo na. Yung mga gano'n. Kailangan mo ma-enlighten, kailangan mo maintindihan. And you need to be aware. Yung mga ganun sitwasyon, ipasok mo yan, ha? Sign yan sa'yo. Eternity, consistency, and soulmate. Maari iba sa inyo, andito ka sitwasyon na may mga bagay na expect mo na siya yung soulmate mo, or sa iba sa inyo is may maaaring kung single kayo, maaaring this is a time na makikilala mo na yung soulmate mo, yung mga ganyan sitwasyon. Also, soulmate kasi hindi lang kasi soulmate pwede rin siyang kaibigan, pwede siyang kapatid, pwede siyang related sa'yo, ang soulmate. Mercy, charity, and kindness, maaring maghihingi ng tulong sa'yo o may taong tutulungan mo. Andito rin yung situation na may iba sa inyo siguro may charity ka, no? Also, itong kamay na to, this is also the awakening or the enlightenment na need mo talaga na maging aware o mag-trust ka sa intuition mo. Ibig sabihin, si universe, ano pang ginagawa mo dyan? Parang ganun, di ba? Sa iba ganun. Kailangan mo ng tulong ko, well, time to act. Binibigay ko sa iyo yung sign, binibigay ko na sa iyo sa intuition mo yung dapat gawin. May mga ganun sitwasyon. Maaari iba sa inyo, makakakita kayo ng mga sign, repeating numbers, sign sa song, sign sa kaibigan, o kaya signs, basta maano mo yung sa panaginip, pwede rin siyang ipadaan sa panaginip. And baka ito na rin yung sign na sinasabi sa'yo na kailangan mo maging aware sa iyong pera, no? Iba sa inyo may mga collecting coin sa iba sa inyo, o kaya andito sa iba sa inyo maaring nag-iipon na kayo ng pera para sa future nyo, sa pagtanda nyo, sa anak nyo, o sa bahay, sa kung mga business kayo na papasukan, maaring gano'n, no? And maaring sa iba naman sa inyo is, you need to start na ngayon na mag-save ng money. Sa nakita ko dito, no? Kumbaga, spend money na meaningful. Kumbaga, dapat yung mag-spend ka, gagastos ka ng pera mo na makabuluhan. Ganyan. Kailangan mo rin na magkaroon ng strategy, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera mo man yan, sa love life mo man yan, o sa pagtulong din yan. Hindi lahat yes ka lang ng yes, siyempre. Diba? Kailangan mo din isipin ang kinabukasan mo. No? And ito na rin yung iba sa inyo may mga, also, kasi we have the business and baka iba sa inyo may mga loan, maglo-loan kayo, o kaya may mga pagpaplano na nakikita ko. Marami sa inyo na nakakarit kayo ng mind ng tao. Gamitin nyo yun yung sinasabi sa'yo na helping hand ng tao. Iba sa inyo kasi ay, kumbaga, you visioning, no? Nabivision mo yung mga magaganap o mangyayari sa buhay mo. Makakatulong yan sa'yo. Sa nakita ko. Siyempre, may mga awkward situation happen sa buhay mo. May mga unknown situation na kailangan mong imulat din yung mata mo para hindi ka rin maligaw ng landas o ma-misalignment, no? Tingnan natin ang iyong energy. Libra. Mari iba sa inyo, meron ng pag-iipon ng pera ng inyong lovers o ng pamilya.
energy mo. O kaya ang energy mo this month. Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay na maaring mag-give up ka. Or hindi yung sitwasyon na I want to quit. Kumbaga, ayoko na nito, gusto ko na ganito ako, gusto ko na mag-upisa ng beginning, o kaya when it comes to saving, or to comes to a life, i-end mo na yung bagay na yon, o kaya when it comes to saving, ganun din, kailangan ko na mag-start na mag-ipon ng pera, mag-save ng money para sa negosyo, para sa future, para sa ganyan. May mga bagay na mag-quit ka kasi you want to start a new beginning in life, or andun yung sitwasyon na a fresh start, a new beginning, or andun na yung sitwasyon na magkakaroon ka na ng lakas ng loob para simulan ng isang bagay, sisimulan, o sisimulang muli. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa yung sa iba sa inyo ha, yun ang nakikita kong energy mo. Mga pagpaplano, andito talaga si strategy and pagpaplano. Sa iba sa inyo. May mga sana siguro this sa past, no? Na feel drain ka, na burnout ka. May mga bagay na nakita mo yung katotohanan, and may mga bagay na naging weak ka in the past situation. Maaaring medyo may mga naguluhang sitwasyon, o may nagkaroon ng gulo, o hindi pagkakaintindihan, na out of balance ka, na disorganized ka. Halimbawa, kung saan aspeto ng buhay mo yan, maaaring nagkaroon sa iba ng mga pagtatalo in the past, hindi pagkakasundo, nagtaasan ng ego, naging very defensive, maaaring nagkaroon ng mga pagtatalo din when it comes to a territorial, mga ganyan. And now this time, siguro, you will back to the zero, or you want to begin, or tatapusin mo yung bagay na yun, o magtatapos na, o matatapos na yung bagay na yun. Ano parating kay Libra? Parating kay Libra. Okay, ang parating sa'yo, meron daw tao na hihingi sa'yo ng tulong. Yun ang nakikita ko, maaring may tao na hingi ng tulong, o mag-share siya ng problema sa'yo. Or may nakikita rin ako dito na tao, sa iba ha, na either hingi ng tawad, or may reconciliation, o makikipag-usap siya sa'yo. Parang may sasabihin siya sa'yo, ganyan. Yun ang nakikita ko. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and Scorpio. Maaring may magsusori, may reconciliation, or kuhanin mo lang sa'yo doon. Sa nakita ko dito. Ang parating din sa'yo is merong kang plano na gustong gawin, o meron kang naiisip na plano na gusto mong aksyonan, pero stagnant ka. Hindi ko lang alam why, pero hindi ka kumikilos dito. Maaring nasa isip mo lang, di ba? Kaya hindi ko nakikita yung action mo. Maaring naguguluhan ka pa sa ngayon. Pero nagkakaroon ka ng idea na you want to take it action dun sa bagay na yun. Pero wala yung action. Yan. Halimbawa, ano ba idea? Halimbawa, idea ha. Halimbawa, I want to release myself sa bad na connection ko, sa trabaho man yan, sa relationship man yan, sa friend man yan, sa family man yan, mga ganun. Kaso, nasa isip ko yun, pero wala kang magawa. Diba? Hindi mo mai-end. Hindi mo kayang aksyonan. Parang handun na lang yung sitwasyon na hindi ko naman sinasabi na gusto mo pabayaan, pero nagugulang ka kasi eh. Pero you want to let go yung bagay na yun. Yun na nakikita ko dito. So, iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, hindi ko alam kung ano yung related sa inyo ng dental clinic. Haring may mga magpapadental, o may mga kailangan ng magpadental. Yan, maaaring may mga nananakat ng ipin ng mga nakaraan, pero this is a time na kailangan mo siguro magpa-check up, di ba?
ikaw or someone na mas bata sa'yo. Ganun. Kasi baka kailangan ng pastahan, kailangan ng aksyonan, no? Para anuhan nyo na. Tingnan natin. Dapat iwasan ni Libra. Dapat iwasan. Okay, iwasan mo daw ang hindi ka magpatuloy sa mga pakay mo this time o sa mga layunin o sa mga goal mo this time, no? Iwasan mo na hindi mo panindigan yung mga bagay na gusto mo na aksyonan. Iwasan mo din, kumbaga sabi to, keep moving to reach your goal, di ba? Iwasan mo na hindi ka makapag-focus sa mga pangarap mo sa buhay. You need to be independent. Iwasan mo na umiwas ka sa mga tao na makapagbibigay sa'yo ng disappointment, lungkot, sadness, o anumang aspeto ng buhay mo yan. Na hindi ka mag-growth, di ba? Iwasan mo din ang ma-stagnant o isip ka lang ng isip o desisyon ka lang ng desisyon pero hindi ka naman nag-action. Iwasan mo rin ang mga tao na hindi naman sila very supportive sa iyo. Okay, na kailangan mo na depensahan, protektahan yung sarili mo, gawin mo as long as tama ka. Kasi may nakikita ko dito, may mga tao na hindi ka rin gusto. Umiwas ka na lang hanggat maaari. Mag-focus ka sa buhay mo dito, di ba? And then iwasan mo magkaroon ng maging sad, ma-stress, and mag-struggle, no? Hindi naman maiiwasan yung struggle, pero wag kang mag-focus dun. You need to be strong. Kailangan sa'yo dito is strong will. Kailangan sa'yo is lakas ng loob. Diba? Tingnan natin ang love. Mag-focus ka lang sa mga goal mo to achieve. Kumbaga, okay, dyan lang naman, kaya nga kayo sa likod ko, di ba? Kumbaga, mga backstabbing, di ba? Kaya nga kayo para sa likod ko eh. Kasi, pang likod ko lang kayo. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Kaya mo lang sila doon. O kaya, kumbaga basta mag-force ka, mag-focus ka sa, tingnan natin love mo, mag-focus ka sa mga goal mo this time, di ba? LDR kayo, yung iba. Di ba dito, maaring meron na nagkahiwalay, ano? Kumbaga, magkaiba kayo ng mundo. May taong magkaiba ng mundo. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, sa iba sa inyo, you have a family. When it comes sa love, okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa inyo is, kung kayo is magkarelasyon itong taon na to, nakikita ko naman yung saya. Nakikita ko naman yung suporta nitong taon na to sa'yo, no? Kumbaga, kahit pa paano naman, alam ko na nararamdaman mo na pinapahalagaan kanya. Maaaring sinusuportan kanya sa pera, or ikaw ang sumusuporta sa kanya sa pera, vice versa. Kaya vice versa kasi wala akong pinupunto na pangalan dito. Sana yun is maintindihan nyo. Kasi minsan nagba-vice versa talaga. Okay, ang sinasabi ito, iba dito sa inyo is kung magkasama kayo, andito naman na, itong taon na to is stable siya sa buhay, maaring may business siya, malaki man o maliit, o meron talaga siyang pinagkakitaan, no? Sa nakikita ko. Sana hindi ikaw yung pinagkakakitaan niya, di ba? Mas masakit yun, di ba? May tao naman dito na nakikita ko na sakim, makasarili, sarili niya lang iniisip niya. Kung kayo is magkarelasyon, itong taon na to, parang ikaw or someone na, or baliktad kayo, hindi kanya kayang iwanan. Kasi sinasabi niya dito na mahalaga ka sa kanya at andun yung pagmamahal. Na yun. Kung kayo is magkahiwalay nitong taon na to, gusto niya ng renewal sa'yo. Kasi nandito si Ten of Cups. Sa iba siya, may family kayo, no? Yun. Iba sa inyo yung karelasyon yun, siguro nasa 28 to 40 to. 40 to 40 plus, ganyan.
Yung iba sa inyo in a middle age, mga ganyan. Kung magkahiwalay kayo nito, gusto niya ng renewal sa'yo at magiging irresponsible na daw sa sa'yo. At gusto niyang bumalik sa'yo nitong taon na to. Tingnan natin na iyong health. Maring na-realize na ikaw pala yung love niya, di ba? Na-realize niya na ikaw pala yung tao na panghabang buhay niya. At pahalagahan ka niya. Sana hindi because of the money, ha? Mag-ingat kayo sa ano nyo. Mag-trust kayo sa intuition mo. Kasi nakakabasa ka naman ng mind. Kailangan this time, kung may babalik or may mga darating na bago, mayroon ka ng strategy this time. Aba, ikaw naman ang dapat manalo. Diba? Hindi ko naman sinabing dayain mo siya, pero wag kang magpalamang. Sa mga ano yan mga magbabalikan or single. Kamusta ang health ni Libra? Ikaw or someone to, ha? Diba dito heartbroken ata kayo eh. Okay, ay, Devil. Okay, yung iba sa inyo, when it comes sa health, hindi ko alam why, pero maybe you're stress. Siguro, hindi nakikita ko. Iba siguro, stress kayo. Iba siguro, baka ma-stress kayo this July, o may mga stress situation na pagdadaanan kayo. Yun na nakikita ko, emotions mo no? When it comes sa health, medyo hindi ata good, no? Maaring very stressful, depression, mga ganyan, makakaramdam ka ng lungkot. And then, may mga painful situation also when it comes sa July, sa nakikita ko dito. Sa health mo, sana hindi ka mahirapan huminga, wala kang sakit sa puso, or mga sakit-sakit. I hope, 'di ba? I hope, pero it's more ano to siguro, mga malatin, sakit sa lalamunan, sakit sa mga sipon, ubo, mga ganyan. It's more on throat siya siguro sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, sana, syempre, walang lumabas na mga iba-ibang sakit. No? Dito, ako nakikita. Sana walang meron bang may sakit sa cancer? Cancer, kidney, bladder? Wala bang ganun? Sana wala. Sana walang maoperahan, walang mga magpapadoktor. Sana walang ganun. Ako nakikita. Kung may mga bad habit kayo, iwasan nyo na lang. Kasi makakasama yan sa inyo. Sa health nyo. So when it comes sa health, may mga bagay na hindi mo na kailangang kainin, inumin. Maging healthy kayo sa pagkain nyo, sa katawan nyo, ha? Dito. Sana umiwas kayo sa mga toxicity. Yan, makaka-toxic sa inyo. Pero when it comes sa July, mag-ingat ka kasi may biglang mangyayari sa'yo. Or sa kung sino man sa nakadikit sa'yo. O kumbaga, there's a connection. Sana wag naman. Diba? Maaaring may mga trauma, may mga sitwasyon na ayoko magsalita kasi siguro loss of something, maaring kaya nakikita ko emotions mo dito kasi may stagnant situation ako when it comes sa health. I don't know why, siguro magpa-doktor kayo kung kailangan, no, para malaman nyo kung ano rin yung nararamdaman. Kasi hindi naman ako doktor, pero yun lang nakikita ko dito kasi baka rin may mga sikretong pain or sikretong kang madidiscover na may sakit ka pala na gano'n. Magpa-check up kayo. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Mga puso, ingat kayo talaga. Sa money mo, hindi ko alam kung may magbibigay sa'yo ng pera or ikaw ang magbibigay ng pera. Sa money mo, sa nakita ko to, responsable ka naman. Yun nga lang, minsan talaga, and then may pagiging responsible mo when it comes sa money. Kaso, madali kang maloko sa pera. No?
Kaya mag-ingat ka sa pera. Huwag kang sugod na sugod. Kailangan you have a strategy. Kung kailangan mag-save ka ng money. Gamitin mo yung, yung mind reading mo. Diba? Yung instinct mo dito. Pero when it comes sa money, madali kang maloko sa pera. Mag-ingat kayo. Tingnan natin ang career job. Career or job mo. July, Libra. Yung career job mo, maaaring iba sa inyo, nasa ibang bansa kayo, no? Or meron kayong work travel. Maaari din naman yung iba sa inyo, kilala kayo sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa. Kumbaga may may recognition. Ano ba yung mga Tagalog na nga lang, engot pa, no? Okay, Libra. Sa nakikita ko sa'yo dito, with comes sa career sa career or work job mo dito, may mga tao dito na over responsible. Ang dami mong alam mo yan, ang daming nakaaklang na responsibilidad sa iyo. Halimbawa sa trabaho mo, ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo dito, na overloaded ka ata. Hindi ko alam why, or maaring napapagod ka lang. No, naaring nandito ka na sa sitwasyon mo na napagod ka na sa trabaho mo, gusto mo na ng ibang lugar, gusto mo na ng ibang trabaho, ganyan. You want to let go na sa iba sa inyo, no, when it comes sa career or sa work na meron ka ngayon. Andito rin sa iba sa inyo, yun nga tulad ng sabi ko sa inyo, you have a travel na magaganap o mangyayari. Within the 6 days, 6 weeks, 6 months, maaaring ganyan. Sa iba sa inyo, or by December, pwede rin kasi 6 na rin yun, di ba? Ang nakikita ko sa inyo. Andito na rin yung situation na when it comes sa kasi may pag-let go no? May pag-let go or andun yung sitwasyon na napapagod ka na talaga sa meron ka sa career o meron ka sa ngayon. Pero andun ka sa sitwasyon mo na kailangan kasi may mga responsibilidad ako sa buhay. Kaya you want to stay sa iba sa inyo. Pero iba sa inyo maari kasi andito no? Maaring iba sa inyo magbabago na ng work or either magbabago siya ng work magbabago na ng destination, either sa ibang bansa siya magwo-work o maninirahan. And doon siya mag-start ng work. Maaring ganun sa iba. Advice. Okay, when it comes sa advice sa'yo, wag ka daw sobrang overthinking, no? Kasi isa lang din yun sa makaka-stress sa'yo. No? Kasi yung ba sa inyo maaaring nagkakaroon ng masyadong emotional o ang daming iniisip o hindi may mga bagay na nalilito, nakakaramdam ng takot, na may mga iniilusyon o may mga ganung sitwasyon, no? Wag mo daw kimkimin yung mga sitwasyon mo this time kung kailangan mong i-share sa ibang tao yung feelings o yung emotions mo sa mga tao na trusted mo. Kumbaga, sinasabi dito, sabihin mo para makaluwag-luwag din sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. And syempre, kailangan mo daw din maging aware, kailangan sa'yo motivation at mag-action. Huwag ka lang maghintay, no? Huwag ka lang maghintay o ma-stuck sa isang sitwasyon sa buhay mo. Huwag ka lang maghintay ng sign kasi binibigay naman sa iyo yung sign, hindi mo lang nare-receive or ini-ignore mo siya or not willing to let go ka sa mga interest mo sa meron ka sa ngayon. Kaya hindi mo siya napapansin, no? Kaya natatalikuran mo yung mga opportunity na dumarating sa buhay mo. Kaya ang sinasabi dito is gamitin mo yung intelligence mo, maging creative thinking ka kasi ganun ka naman talaga. Huwag ka mag-focus in a sadness, huwag mong isipin na nag-iisa ka, and huwag ka mag-focus to a hardship. Yung basta may financial problem kailangan mo maging aware talaga sa money this time kasi andito siya, strategy ha. And then tsaka maging aware ka sa sa feelings din ng iba or sa feelings mo more, no? Sinasabi rin dito. May mga bagay kasi na kailangan nang i-accept.
May mga bagay na kailangan ng i-let go, as in, no? Motivation, moving forward is needed, ang sinasabi dito. Harapin mo yung takot mo, and then may betrayal, ano? May betrayal ako nakita. Maaari may malalaman kang katotohanan this July. May malalaman ka daw. Merong mystery, unveiled situation by this July. Yun. Moving forward, continue ka lang sa direction to find your goal. Kailangan sa'yo is movement, clear path, at positive destination. Huwag ka ma-stagnant or may mga bagay na kailangan nang i-start mo na, no? Kailangan sa'yo ngayon is a new destination or a new path in life. May mga instant opportunity na darating sa iba sa inyo by this July. Arigatou namaste, God bless.